the Mindanao votes alone do not correspond scientifically to the expected outcome of the votes para sa PDP 10 or yung endorsed by the Duterte, Tatay Digong and Sara Duterte. Kaya nakakaduda sapagkat by 2025, pagkadating ng 2026, Boss Dada, Brother MJ and Paring RJ, Marcos will be a lame duck president. A year before or at least 2 years before the election, lame duck na siya. Wala na siyang, hindi na niya makokontrol ito. Ang mga local government officials, ang Congress at Senado, magkakaroon niya ng rigudon of political alignments. At hindi na niya magagamit itong todo-todong nagasgas na mga dilawan, na mga oportunistang politiko at ang mga hilaw at mga teroristang komunista will no longer be a favorable factor sa kanyang alliance. Sapagkat ito nga, kahit ano pa ang hilot nila sa ariglo nila sa COMELEC results na ito, walang integridad at napakataas po ng pagdududa at nakakapanlumo ang pagtanggap ng taong bayan kung tanggapin man nila ito at wala nang ibang gagawing mga pagkilos protesta sa loob man ng mga channel o kaya sa kung anong formang mapayapa subalit nagrereklamo ang taong bayan, ay ito na po ang sentimento ng taong bayan na hindi na sila magtitiwala sa mga makinaryas na ito na puno po ng question sapagkat ang Smartmatic ay walang pinagkaiba din po sa mga makina na ginagamit ngayon. Ito po ay proven sa Estados Unidos na na-involve sa election fraud. At kaya nga may mga kaso ito na na-involve po ang dating COMELEC chairman dito sa mga makinaryas na ito. The system and the integrity of the system at mga involved na mga personalidad ay the same doon sa mga na-involve sa election fraud na mga makinaryang ginamit sa Estados Unidos and in other parts of Asia na itong automated election ay ginagamitan ng ganitong makinarya. So hindi malayo po na talaga pong ito ay inareglo at subalit dahil mahirap siya bigyan ng material solid evidence, ang tingin ng COMELEC at nila Marcos at Romualdez, mapapalusutan po nila ito. Ka-Eric, dahil po dyan, pwede po ba kayang magkaroon tayo ng manual counting sa mga senatorial? Pwede po sana kung hindi sinaraduhan ng COMELEC ang ganyang legal na opsyon. Tama yan, Brother Paring RJ, sapagkat ang sinasabi ng batas ay electronic canvass of votes can be done doon sa consolidated votes. But at the precinct level, hindi po yan ipinagbabawal na magkaroon po ng transparent audit of votes at the precinct level bago i-transmit sa city or municipal or provincial hanggang national, pwede po magkaroon ng actual precinct level manual canvass of votes. Hindi po yan ipinagbabawal, Brother RJ. Kaya, hindi nila ginawa sapagkat mukhang may gusto silang itago sa proseso na ito. At kaya nga nagulat si Marcos Jr. at si Martin Romualdez na ang machine nila na ginamit sa para ipatanggap ang kanilang balota 3 times nag-failure. Doon pa lang magkukwestiyon ng taong bayan. May failure talaga ito. Itong mga makinarias na ito ay hindi po airtight na siya talaga ang magre-reflect ng input of votes sa aktual na ibinoto versus sa output ng data sa canvassing sapagkat walang manual or any transparent na pag-check ng boto at mga resibo at the precinct level. So automation without precinct level transparency and audit of votes is as good as it is possible and highly probable na nagkakaroon ng technical manipulation equivalent sa pandaraya. Maganda po yan, Ka-Eric, para magtali yung yung boto, no? Yes. Oo. Kaya kung i-transmit mo, Paring RJ, Boss Dada and Brother MJ, ang consolidated data doon sa data input at hindi siya tumutugma sa manual canvas of ballot na dineposito sa presento, magkakaroon ka ngayon ng counter check and audit. Kasi ba't hindi tumutugma sa presento ang naililista na transmitted electronic votes count sa city or sa munisipyo o sa probinsya. Correct, that is the point kung bakit kailangan isinagawa dapat kung ang COMELEC ay talagang concerned to protect integrity, honesty, and objectivity
ng ating electoral process ay ginawa niya dapat yan kasi hindi man bawal yan. Samantalang ginawa niya ang walang batayang batas na i-require niya ng mandatory, compulsory online voting at pinahirapan ng mga overseas Filipino voters natin. Which is, wala namang batas na nagsasaad na gawin niya yon at napahintulutan siya. Subalit ito naman, hindi naman ipinagbabawal na magkaroon ng manual counter-check of votes similar to manual canvassing of votes prior to electronic transfer of consolidated votes para magkaroon ng audit and check, hindi niya ginawa. That's a very, very good question and observation na binring up mo, paring RJ. Tsaka kay Eric, revenge vote, no? Ang ginawa ng mga Pilipino. Kaya hinahanap nila yung revenge ngayon sa resulta ng eleksyon, mga partners. Actually, disappointed sila. Matagal na sana nilang gustong makitang mag-prosper yung pagsasama-sama ng mga tao. Pero talagang inantay nila itong eleksyon. And gigil na gigil talaga yung mga Pilipino sa pagboto ngayon. Kung makita mo ka, Eric, sa mga nakaraang eleksyon at saka kumpara ngayon, napakadaming tao sa mga botohan sa mga presinto ngayon kumpara dati na ako, after lunch, pag bumoboto ako consistent yun. Wala na halos tao noon. Pero kanina hanggang alas 5 ng hapon, punong-puno pa rin ng mga tao na bumoboto at pumipila sa mga presinto. So talagang napaka-importante nitong ano na ito sa kanila. And aside from that, nakafocus kasi ang kampanya ni ako nung team ko kay Pastor Apollo sa Visayas at Mindanao. At talagang mabibilang mo sa mga daliri mo, ka Eric, yung ayaw kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa mga motorcades, makikita mo talagang pinag-aagawan yung ating mga merchandise, yung mga pinamimigay ni Pastor ng mga t-shirts. As in, papasukin ka sa sasakyan, makakuha lang sila posters, ballers, and t-shirts. Siguro naman kung ayaw sa'yo ng tao, nakita mo nga yung isang kampanya ni Villar. Hinagis nila yung t-shirt doon sa nung nasa ibinalik sa kanila So yun, alam mo, pero tayo hindi natin naranasan yun sa kampanya natin. And besides, tayo bukod sa bahay-bahay, tayo lang ang kandidato na gumawa ng town hall meetings na pumunta sa mga liblib na mga barangay. At itong mga barangay na to, kay Eric, lagi nilang sinasabi o pag tinatanong ko sila kung pinuntahan na ba kayo ever itong barangay nyo ng mga politiko or mga senador, first time na may senatoriable na pumunta sa kanila at si Pastor Apollo Kibuloy yun. This is Visayas and Mindanao. Tapos makikita natin, ganito yung boto, nakakadismaya talaga, ka Eric. Samantalang positive talaga lahat ng mga town hall meetings natin at hindi lang to ginaganap sa isang lugar. Ginaganap to simultaneously sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo lang ang nakagawa I agree to that. So I agree it to that, doesn't Boss add Dada, up, no? At sa tingin ko nga, Boss Dada, no? Naging daan po ito ang kampanya, yung campaign trail na ginawa po ng PDP Laban at malaking bahagi po doon na hindi naman natin may pagkakaila ay ang partisipasyon ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI na for the last siguro mga 60 days of the campaign trail, halos araw-araw sa isang linggo, walang pahinga pong pag-abot sa malawak at koordinado, highly coordinated and highly organized na political campaign operations and activities na hindi natin nakita na kayang gawin ng sinumang mga kandidato, even itong alyansa ni Marcos at nila Romualdez, hindi nila na kayang gawin yon. So hindi mo talaga matatanggap na ang political situation at ang ground operations related to the campaign ay hindi tumutugma sa actual na results. Mindanao and Visayas alone, pwede pong minimum of mga 10 to 12 million votes na ang pwedeng i-deliver po para sa PDP Duterte. At nakita natin, hindi ganon ang nangyari sapagkat ang revenge votes o yung tinatawag nating vote of rejection against Marcos and Romualdez by rejecting ng kanilang mga senatorial candidates, hindi po tumugma dito sa resultang inilabas ng mga makina. The machines and the results that were delivered do not reflect the actual political sentiments
of the Filipino people. Bagamat mapait pa sa abdong na durog, no? Mas mapait pa itong katotohanan ito. Nararapat maintindihan ng taong bayan na ang pagkakaroon ngayon ng resulta ng eleksyon na ito ay magiging pananagutan ito ng COMELEC at ng gobyerno ni Marcos kung paano sila nagkaroon ng questionably na resulta ng eleksyon, bagamat may mga kaalyado tayong pwedeng pumasok sakaling magtuloy-tuloy ang proklamasyon sa resulta ng eleksyon na ito na pinagdududahan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Huwag po nating kalimutan na ang sentro ng kaibahan ng PDP laban candidates nila Pastor Kibuloy at sa ating naging campaign trail, Boss Dada, Brother MJ and paring RJ, ay ang pagiging sentro ng people's agenda. Yung tunay na agenda ng mamamayan, yung paglaban sa korupsyon at kriminalidad at terorismo, ang pagbibitbit ng sentimiento ng good governance, the way good governance was exhibited by former President Duterte na binibitbit ng kanyang mga kandidatong iniendorso nila ni Vice President Sara Duterte sa Duterte team, nagpapakita po ito na we are apart doon sa kandidatong pasayaw-sayaw lang sila, pa kanta-kanta, pa rap-rap lang, samantalang sa PDP laban, issue at agenda ng taong bayan ang binitbit. Kaya hindi po dapat tayo tumigil. Bagamat mapait pa sa paabdong na pisa at abdong na durog, nalulunukin natin kung kailangan nating kumilos na hindi natin bibitawan ang people's agenda na binitbit natin sa campaign trail. Tayo po'y maghanda at magmatyag sa posibilidad na tayo ang magiging binhi ng mas pinakamalakas at malawak at prinsipyadong political opposition that will be converted pagkatapos ng elections na ito, na magbabantay tayo, mag-a-advocate tayo, at tayo po ay magtatanggol sa totoong interes at kabutihan ng mga mamamayan. Sayang, si Pastor Kibuloy po ang may pinakamalinaw na zero corruption program. Kung paano gagawin at every level of government, paano po ipasiguro ang batas ay magiging patas para sa mamamayan, hindi nangyari dahil sa ganitong kalagayan natin. Ka-Eric, parang talagang tinrabaho si Pastor Kibuloy kasi ang mga gusto niya patupad is yung talagang sila yung pupuntiryahin talagang nilayo siya doon sa top 12 para wala na. Nilayo siya sa mga kasamahan niya. Para hindi na talaga makaangat, no? Oo, at Yeah, ito nakakatawa. I agree to that, Jay. Ito nakakatawa kay Eric. Isinama siya sa listahan or sa level ng mga komunista. ng mga komunista. Di ba? Parang Pero at ano yan, least no? angat si Pastor Jay, ha? Di ba? Boss Dada, at least si Pastor papunta sa mga 7 million ang kanilang hilot at manipulasyon, samantalang itong mga dapat ibasura talaga na mga basura at salot ng lipunan, mas mababa sila kay Pastor. Pero hindi rin naman katanggap-tanggap at hindi naman tumutugma sa scientificong katotohanan na ganun lang pong botong makukuha ni Pastor. Ay ulitin ko, Jay, and Brother Boss Dada and Brother MJ, the least, at pagpalagay mo partida pa, 60% na lang sa bumoto kay Bongo at Bato de la Rosa, Pastor Kibuloy would still be, and the rest, papasok sila sa 12 million votes na ranking. Minimum ang 60%, ha? Ibig sabihin po, partida pa yon. Kung may 25 million na bumoto, na botante kay Bongo, halo-halo na yon, pagpalagay mong totoo yon, at yon nga hindi manipulated din, at sa tingin ko yon talagang sentimento ng tao din, 60% of that is more than 12 million, almost 13 million. Ang makukuhang boto nila Pastor Kibuloy at iba pang kasama niya. Ba't hindi nagre-reflect doon? That is scientifically a valid question on the integrity of the operations and results of the machines related sa boto na ito, na kanilang pinroses. Questionable talaga yan dahil walang counter-check, walang audit receipt sa presento at walang manual canvas of counter-checking kung tutugma ba ang electronic transmitted votes versus the actual precinct votes. Walang datos na ganon. Therefore, the agam-agam, yung pag-aalangan at pagdududa ng taong bayan sa proseso at na integridad ng halalan ay magiging valid at makatotohanan.